And then doon sa impeachment calendar nyo po, ano to, depende sa inyo kung gugustuhin ninyo na kahit naka-adjourn ngayong Christmas break at kahit po mag-adjourn para sa 2025 midterm election, pwede kayong mag-decide na tuloy po yung impeachment proceedings? Oo, kasi kung ini-expect ng taong bayan na magsakripisyo kami sa schedule namin, tsaka dagdag ng trabaho yan. Pero alam naman namin yan, lahat ng tumatakbo bilang senador, dapat alam niya yan na may posible siya maging impeachment judge. Kasi bago ka naman tumakbo senador, dapat binabasa mo muna yung konstitusyon. Di ba? So, pagbasa mo sa konstitusyon, nakikita mo na itong opisinang tinatakbuhan mo, ganyan ang mga possibility. So, kung kailangan magsakripisyo ka sa schedule mo, gagawin mo yun to accommodate. Kunyari, meron ka mga trips abroad, no? Naka-booking ka na, ganyan. Pero may biglang may dumating na impeachment trial, hindi cancel mo lahat yun. Ganun lang po yun. So kung ikay re-electionist at magkakaroon ng impeachment trial, wala kang option na mag-absent, sir, at mag-ikot para mangampanya. Magiging priority mo yung paggampanan tungkulin bilang impeachment judge. Desisyon na niya yun. Pero siyempre, televise yan. Makikita na wala siya. Di ba? Sasabihin lang, nagpapa-re-elect ka bilang senador. Alam mo naman trabaho ng senador, mambabatas. Tapos kung paminsan-minsan, pwede ka maging huwis sa impeachment. Tapos, ngayon na meron ng impeachment, wala ka dyan. So, ano mo na yun? Parang call mo na yun, pero political price yung babayaran mo. So sir, halimbawa natanggap nyo next week, sabi nyo nga, una muna nyo gagawin ay yung magtatakda kayo ng calendar for the impeachment. Pero meron po bang timeline para immediately magsimula na kayo ng trial at tapusin yung trial? May timeline po ba yun? Wala? Yung pagtatapos ng trial, wala. Pero may timeline yan. Bibigyan natin ng number of days sumagot yung impeached official. O tawagin na lang natin respondent yun. Yung respondent, bibigyan natin ng time na sumagot. Para kasi ang ipa-file sa Senado in an impeachment is parang information sheet yan eh. Parang charge sheet yan galing na ginawa ng House of Representatives. So papasagutin natin yung kung sino man yung impeached official para makita na, para magbanggaan na yung kwento. Para meron ang tawag diyan, issues are joined eh. Para sabi ng House ganito ginawa mo. Anong sagot mo? Din sasagutin ngayon niya. Then therefore, kaya kami ngayon nagta-trial para malaman namin sino ang nagsasabi ng tama or sino ang mas accurate sa pinagsasabi niya. So yung gagawin pong pagsagot ng parang respondent, yung pinapa-impeach, ano yun, doon na mismo sa impeachment trial o pasasagutin niyo sila na parang written na sagot? Nakasulat, oo. Nakasulat. Pasagutin natin, nakasulat. So hindi po biro ang maging impeachment judge, sir? Dahil minsan na nyo na pong na-experience, sir, na maging impeachment judge, di po ba? Opo, hindi biro yan. Tsaka kahit ako abogado na, bigla kang parang judge ka na ng korte. So iba rin yung pakiramdam na yun, iba rin yung way of thinking na yun. So mas ma-appreciate nga natin yung mga judge na ganyan yung everyday ginagawa nila yan. Humuhusga sila kung sino ang tama, sino ang mali. Nagsisentensya sila, nagpapakulong sila, apektado ang mga buhay ng mga taong umarap sa kanila. So yan ang mararanasan namin, kami diyan, mamumulat yung mga mata namin diyan. Kaya mas ma-appreciate namin yung trabaho ng ating mga huwis sa municipal level, city, RTC, hanggang CA, hanggang Supreme Court. So advantage para ho sa mga kagaya nyo na abogado, pero sa mga non-lawyer na senator, dapat po ba silang kumuha ng mga mahuhusay de kalibreng abogado para umalalay sa kanila, gabayan sila para maging consultant nila, para sila magtatanong at paano din sila magdidesisyon doon sa impeachment complaint? Advisable yun, pwede nilang gawin yun. Pero ngayon pa lang naman, meron na kami mga abogado sa staff namin sa legislative work. Ang iba naman dyan practice meaning kasi ang ibig ko sabihin ng practice, nag-trial practice, nag-appear sa korte, nag-defend ng akusado, minsan siguro iba dyan, nag-private prosecutor din, na siya din yung nag-prosecute sa akusado. So ganun. So pwede nilang dagdagan yung legal staff nila, but I'm sure yung existing legal staff na namin pwede na makatulong yun. So ito ay isang political process. So
ano yung assurance na yung mga impeachment judge hanggang sa huli magiging independent, magiging fair at objective po sa pagdidesisyon at pagboto sa impeachment case? Walang assurance. Taong bayan ang assurance. So, maging vigilant ng taong bayan, una sa lahat, maging interesado sila sa impeachment trials, di ba? Kasi kung walang interesado dyan, di pwede nang gawin ng senador kahit anong gusto niyang gawin. Wala naman palang interesado eh. So, kailangan interesado muna yung taong bayan. Tapos, nagsusubaybay sila sa trial, nakikita nila, updated sila. Meron din silang sariling opinion kung guilty ba or not guilty. And then i-pressure nila yung mga senator judges kasi nga mga politiko din naman kami. Dapat naman may access sa amin yung mga tao din. Pero yung decision namin, galangin din ng taong bayan. And then kung para sa kanila, napakabigat yung disagreement nila sa decision namin, hindi sa next election na nila kami singilin. So sir, dito ba sa ganito political process, kinukonsider na mga impeachment judge yung opinion ng taong bayan? Kung ano yung, kasi di ba magbibigay dyan ng opinion, may mga survey na ginagawa. So, yun po ba part ng inyong magiging consideration? Kanya-kanyang style yan, no? Kung paano sila umaabot sa kanilang desisyon. Kasi pero tama ka, political process ito. Therefore, pwede silang tumingin ng survey, pwede silang magtingin sa online, pwede din niyang ipunin yung mga abogado niya sa opisina niya or kahit yung mga non-lawyer staff niya, pwede rin niya silang tanongin, ano sa tingin ninyo. So, gano'n. Pero ako kasi, since a lawyer ako, more of sa law ako at saka sa evidence ako titingin. Pero nandun po ba yung posibilidad na may mga outside forces mula sa magkabilang panig ang magtangkang impluensyahan ang mga impeachment judge? At ano ang dapat gawin ng mga impeachment judge kung sakaling may magtangka nga na gano'n na impluensyahan sila? Kasi nga, may halong political process nga ito. Nasa sa ano na yan, sa senador na yan, kung open ba siya, pinapakita ba niyang open siyang kausapin, open ba siya makinig sa mga... Kasi pwede ka rin magpapaliwanag sa isang abogado. Sige, sabi mo, sige nga, i-summarize mo nga yung side ng prosecution. Sige, tapos ibang grupo naman, sige nga, paki-summarize nyo nga yung side ng respondent o yung impeached official. Pwede naman ganun. So, may kumakausap ka na sa outsider niyan. Pero ako, ang final ko, kahit sino man ang kumausap sa akin, titingin kami siguro ng staff ko, kasi syempre matagal ko nakasama yung staff ko, pinagtitiwalaan ko naman sila. So, titignan namin yung transcript, ano ba yung charge, ano yung ebidensya, napatunayan ba yung charge. So, sa akin, pag napatunayan yung charge, guilty ka. Pero pag hindi napatunayan yung charge, masyadong mahina yung ebidensya o masyadong maraming steps na kulang ba? Yung tumalon agad sa conclusion, ang layo-layo pa ng ebidensya. Hanggang dito ka pa lang sa step 1, tumalong ka na sa step number 5. Sabi mo, yun na, hindi ako ganun So, hindi mo ako makukumbinsi. Di kulang yung ebidensya. Di acquitted, not guilty. Ano yung posisyon nyo about dito nga sa impeachment? Kung sinishare nyo o ganun din ba kayo sa may katulad ba kayong sentiments sa ibang mga senador na masyadong divisive ang impeachment at hindi daw ito kailangan ng bansa? At also, does he also think wala nang time for impeachment next year, election year na? Hindi, iba nga yung trial calendar Iba talaga yun Dapat, correct, kung alam naman dapat namin yun nung naging senador kami o nung tumatakbo pa kami senador na binasa namin yung konstitusyon na yan ang trabaho namin. Primarily mambabatas. Pero sometimes, paminsan-minsan, baka may impeachment trial, magiging judge din. At iba ang kalendaryo dun. Walang pakialam sa election calendar ang trial calendar. Di ba? Ganun yun, mga korte natin, may eleksyon o hindi, tuloy. Dapat tuloy ang korte, di ba? So, ganun po yun. Ano yung unang tanong mo, Selly? Nalimutan ko na tuloy. Do you share the same sentiments nung ilang mga kasamahan nyo na parang hindi maganda itong magkakaroon ng impeachment kasi nga divisive, masyadong divisive daw itong impeachment at hindi daw ito kailangan ng bansa sa ngayon?
Oo, pero tama yung concern nila. Pero ang bola kasi nandun sa House eh. Yan ang sagutin ng House of Representatives. Kasi sila yung kasi sila yung unang hakbang eh. Ang unang hurdle, House of Representatives. Pag makalusot na yan sa House of Representatives, dapat yung reaction ng Senado automatic na. Magkukonvene na kami sa court. And then magkaroon na kami ng trial calendar. Wala kaming pakialam kung may parating na election o hindi, kahit may Christmas holiday o hindi, iba ang trial calendar. Pero sir, kung kayong tatanungin, bawa magde-decide na kayo, papayag ba kayo na Christmas break, magkakaroon pa rin kayo ng impeachment trial? Wala pang choice. Kasi kung kailangan gawin, di gawin. Ganun talaga yun. Alam ko naman from the start, bago kasi ako tumakbo bilang senador, siyempre ilang beses ko na pinasa ang konstitusyon, so naintindihan ko yung pinasok ko eh. Dapat kasi naintindihan din dapat kasi natin yung pinapasok natin eh. Correct. Kung ano yung posisyon na tinatakbuhan nyo, intindihin nyo muna anong trabaho niyan. Ayan, yun may kaakibat na sakripisyo na kahit gusto mong magbakasyon, pero kung kailangan gampanan mo yung tungkulin mo bilang impeachment judge, wala kang magagawa kundi magsakripisyo. Ano po? That's correct. Kasi katulad ako nung nasa Europe ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte sa Marawi. Yan, ang sabi ng Constitution, within 24 hours, dapat mag-convene ng Kongreso. Yes. So, umuwi kayo agad? Umuwi ako. 5 hours na ako sa Europe. Umuwi ako eh. Kasi kailangan ganun talaga eh. Ganun talaga. Mataas yung posisyon na tinakbuhan mo. May sakripisyong paminsan-minsan lang naman nangyayari yan eh. Yes, Pero sir, dahil nga ito isang political process na talagang divisive, maaari itong maging sanhi ng pagkakawatak-watak dahil ayon nga po may isa ng religious group na magsasagawa daw ng rally para manawagan na wag na bilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, dahil divisive, sino po ang talo dito? Oy, budget kulam? Oy, daring keri. Mamacita's oyster sauce. Oy, unique. Oy, sulit. Hindi na ako magpo-komentaryo dyan kasi yung whether divisive or hindi sa lipunan natin, ang question na yan ipasa natin sa House of Representatives. Sila kasi ang mag-uumpisa ng proseso eh. Pero once makalusot na sa House of Representatives at meron na silang in-impeach na official, pinasa na nila sa Senate, dapat mag-ready kami agad-agad to be an impeachment court. At ulitin ko, iba kalendaryo namin sa legislative calendar, iba ang kalendaryo namin sa electoral calendar, so, may election man o hindi, di ba? Holiday man o hindi, iba ang trial calendar. At naalala ko sir noon, parang nung dapat meron yatang inaasahan na ipapa-impeach, parang sabi niyo, wag na lang robe ang isuot. Ngayon, pagka ba ganito, vice-presidente ang ipapa-impeach, yan po yun, automatic ba talagang robe or may option kayo na magbaguhin yung rules at iba nila nga isuot? Halimbawa, business attire na lang? Hindi ako masyadong particular sa sa look, sa forma, sa forma. Okay. Nagro-robe lang naman kami doon para lang i-highlight na hindi kami mga mambabatas sa aming ginagawa, hindi kami mambabatas, mga judges kami. Yun ang purpose ng robe. So kaya naman gawin yun kahit na naka-formal wear ka na kung ano man yung sinusuot namin sa session namin, formal naman dapat yun. So para sa akin, pasado na yun sa suot ng attire ng impeachment judge. Sir, dun sa mga kakandidato, lalo ng mga re-electionists, crucial po ba yung magiging performance nila, magiging decision at boto rito? Kasi pwede itong magustuhan o ikagalit ng tao. Parang ganun ka-crucial po ba yun para sa mga re-electionists? No comment na ako dyan. Kasi basta ang gusto ko lang sabihin, Opo. Part ng trabaho namin ito, pag kami final na impeachment case sa Senado, yan na, balik ako doon sa sinabi ko kanina, we activate the impeachment court as soon as possible. At iba ang kalendaryo namin, whether or not may election o hindi, dapat may trial calendar kami. How about dun sa takbo na ekonomiya at kumpiyansa po ng business sector, lalo ng mga foreign investor? Kapag ba may impeachment process, maaari po ba itong makadiscourage sa kanila or
ito'y depende ho sa administrasyon kung paano nila i-assure na stable ang ating bansa kahit may ganitong political process. I'm sure may mga consultants naman yan sila eh. Yung mga, lalo na yung mga malalaking investor, may mga consultants yan sila to analyze. Una sa lahat, bago sila pumasok, nagtapaliwanag yan sila kung ano ang sistema sa Pilipinas eh. So, pati itong impeachment, di yan sila magugulat. I'm sure na-brief yan sila na sa Pilipinas, ganito, may mga matataas na government official na ang pagpapaalis sa kanila sa gobyerno ay through impeachment. So, I'm sure aware sila dyan sa sistema natin. Pero tuloy pa rin ang I'm sure tuloy ang ekonomiya, tuloy ang buhay ng negosyo, ganun pa rin. So, kasi part naman ito, ang kinaganda naman ng impeachment process, it's really, number one, it's a legal, constitutional process, it's a peaceful process, and it's supposed to be a fair process.